Balitang Pulis Gabo. Good morning mga ka-OK, good morning lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita. Ako po si Patrolman Raven A. Filarca. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang inyong pulis ka po ngayong umaga ng Huwebes. Ngayon po ay May 21, 2026. Mula sa City Community Civil Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. Welcome sa ating programang pinalakas through online para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sama-sama tayo para sa Balitang Pulis ka po. Hatid sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation at 97.5 DWK FM. Ito ang radyo ko, ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa ating lungsod. Ang aga ko nabubulol, partner. Okay rin, partner. Again, happy Thursday po sa ating lahat, ano? Partner, batiin naman natin ang ating mga listeners na patuloy ang sumasbaybay sa ating programa. Ayan, kamusta po kayo mga ka-OK and keep safe. Sana po safe ang lahat. And thank God it's Thursday. Gaya ng lagi kong sinasabi, partner, no, huwag kalimutang magdala ng inuming tubig at payong dahil sobrang init ngayon, partner. Tama, partner, ano? Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng gitnang Luzon, kabilang dito ang Nueva Ecija, pati na rin ang ating lungsod, Olongapo. Posible naman ang mga localized thunderstorm at panakanakang pagulan pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil sa umiiral na easterlies at matinding init na panahon. Sa Nueva Ecija, inaasahang aabot sa humigit kumulang 33 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura, habang nasa 25 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius naman ang pinakamababang temperatura. Pinapayuhan ng publiko na magdala ng payong o kapote lalo na sa hapon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ng heat exhaustion, mag-ingat sa posibleng pagkulog at pagkidlat, at iwasan ang matagal na pagkabilad sa araw lalo na ngayong tanghali. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang lagay ng panahon para sa anumang biglaang pagbabago. Yan po ang latest weather update natin para sa kaligtasan ng kaalaman ng bawat mamamayan. Siyempre, ang ulat panahon ay patuloy na binabantayan dahil po malaking epekto ito sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Lalo na po sa ating mga kababayan na maghapong pong nagtitiis sa init ng panahon. Ang Olongapo City Police Office ay nakikiisa sa pagbibigay ng tamang impormasyon upang ang ating mga kababayan ay maging handa at maayos na makapagplano sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaisa ng bawat Pilipino at ng mga mamamayang Pilipino na itataguyod po natin ang mga adhikaing makapagbigay ng mga impormasyon upang maging tulay na mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo po sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa ating ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Kami niyang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng ating kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Tama ka dyan, partner, no? Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. At sa pagkasakatuparan ng mga kakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating programa para sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Ayan, nako, abangan din po ninyo ang mga crime prevention tips and safety tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy, ang mga ganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities, sa ilalim yan ng pamumuno ng aming Acting City Director, Police Colonel Dionido S. Maniago Jr. at sa pagkasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kabayang Olongapeño, sa ilalim yan ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning magbigay ng magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng aming Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez. Kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula po nung May 11 hanggang May 17 bilang bahagi po ng ating previous week. Sa kabuuan, meron po tayong 22 total arrested ang Olongapo City Police Office. Siyempre sa pangunguna yan ng aming Acting City Director Police Colonel Maniago Jr. mula po sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 13 drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa matagumpay na sinagawang 10 anti-illegal drug operations. Para naman po sa kabuoang ulat, mas pinaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito laban sa illegal na droga matapos masamsam ang 91 grams ng shabu na may halagang 618,909 pesos sa loob lamang yan ng isang linggo. Ang matagumpay na serye ng operasyon mula May 12 hanggang May 17 nitong taon kung saan nagresulta ito sa pagkakadakip ng 13 individual sa lungsod. Nagsimula ang serye ng mga pag-aaresto noong madaling araw ng May 12, 2026 kung saan magkatuwang ang puwersa ng City Police Drug Enforcement Unit at operatiba ng Police Station 1 ang nagsagawa ng bypass operation sa Barangay East Bahak-Bahak. Dalawang lalaki na kapwa rehistradong high-value individual ang nadakip matapos makuhanan ito ng 6 na pirasong sachet na shabu at marked money. Sa parehong gabi, isang lalaki naman sa barangay New Cabalan ang naaresto ng mga operatiba ng Police Station 4 sa pamamagitan ng search warrant. Nakumpiska sa kanya ang isang 38 caliber revolver na walang serial number, 3 bala at isang sachet ng shabu. Hindi nagtagal, isang lalaki naman ang na-classified as street level individual ang naaresto at dinala sa custodial facility ng Police Station 2 matapos ihain ng search warrant sa kanyang tirahan sa barangay New Banikain kung saan nakuha ang 2 sachet ng shabu sa loob ng isang itim na pouch. Samantala noong gabi partner ng May 14, 2026 nadakip ng Police Station 6 Drug Enforcement Unit ang isang lalaking kabilang din sa listahan ng mga street level individual sa barangay Barreto sa pamamagitan ng bypass operation kung saan nakuha ang 5 sachet ng shabu. Noong May 15, 2026, 4 na magkakahiwalay na bypass operation ang isinagawa sa lungsod. Sa barangay West Tapinak, isang lalaking street level individual ang nahulihan ng 2 sachet ng shabu na may ng mga tauhan ng Police Station 2. Sinundan ito ng pagkakadakip ng isang lalaki sa barangay Gordon Heights ng Police Station 5 matapos makuhanan ito ng 3 sachet ng illegal na droga. Isang operasyon din ang ikinasa ng Police Station 1 sa Upper Calaklan na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang lalaking street level individual at pagkakakumpiska ng 4 na sachet na shabu. Bago matapos ang gabi, 2 lalaki na kapwa na sa listahan ng street level individual ang magkasamang naaresto ng Police Station 3 Drug Enforcement Unit sa barangay New Calalaki kung saan na-recover ang isang sachet ng droga sa kanilang pag-iingat. Pumasok ang madaling araw ng May 16, 2026 nang malambat ng magkasanib na puwersa ng City Police Drug Enforcement Unit at Police Station 5 na operatives sa isang eskinita sa Barangay Santa Rita ang 2 panglalaking bagong tukoy na newly identified na sangkot sa bentahan ng droga at nakuha sa kanila ang 4 na sachet ng shabu at marked money. Gabi ng May 17, 2026, isang lalaki naman na newly identified din ang pinakahuling na aresto ng Police Station 4 Drug Enforcement Unit sa kahabaan ito ng barangay Old Cabalan Road matapos makuhanan ng 3 sachet na umiiral na droga. Ang kabuoang halaga ng mga nakumpiskang droga na umabot na 633,617 pesos and 20 centavos kasama ang nakuwang baril at mga bala ay dinala naman ito sa kanilang operational units para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act ang kakaharapin ng mga naarestong sospek. Naku, marami pa tayong ihahatid na mga balita. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos lamang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muli nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo para po sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa ating pong accomplishment on wanted persons. Mas pinaigting na manhunt operation, 7 wanted persons ang natimbog ng Pulis Gapo.
Kaugnay nito, isang matinding ratsyada ang sinalubong ng Olongapo City Police Office sa simula ng linggong ito matapos makiisa ang sunod-sunod na manhunt operations sa lungsod na nagresulta po sa pagkakadakip ng 4 na most wanted persons o 7 wanted persons para po sa mabibigat na kaso. Sa ilalim po ng direktiba ni Acting City Director Police Colonel Maniago Jr., naging agresibo ang mga tracker team ng iba't ibang istasyon katuwang ang mga support units upang hindi mabigyan ng pagkakataong makapagtago ang mga may utang sa batas. Noong May 11 po, nadakip si alias Kim sa bisa po ng warrant of arrest na inisyo ng presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Olongapo City para sa kasong 3 counts of statutory rape sa ilalim po ng Article 266-A, Paragraph 1 ng Revised Penal Code. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng tracker team ng Police Station 3 ang pagkakadakip ni alias Larson sa bisa po ng warrant of arrest sa kahabaan ng Purok 4 Balaybay Resettlement, Casillas, Zambales dahil po sa kasong rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A Paragraph 2 ng Revised Penal Code na inisyu ng presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region Branch 73 sa lungsod ng Olongapo noong May 11, 2026. Noong May 12 naman po, inaresto ng pinagsanib na pwersa ng otoridad si alias Mark sa kahabaan ng Magsaysay Drive, Barangay Istapinac, Olongapo City sa bisa po ng warrant of arrest na inisyo ng acting presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court, 3rd Judicial Region sa Botolan, Cabangan, Zambales noong May 7, 2026 dahil sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property sa ilalim po ng Article 365 ng Revised Penal Code na may piyansa na nagkakahalaga ng 148,000 pesos. Sa kaparehong petsa, isinagawa naman po ng tracker team ng Police Station 6 bilang lead unit katuwang ang Maritime Police Station sa pag-serve ng warrant of arrest laban sa isang minor de edad na may alias Maki sa kahabaan po ng National Highway, Barangay Barreto, lungsod ng Olongapo dahil po sa kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266-A in relation to Article 266-B ng Revised Penal Code na walang nire-rekomendang piyansa. Ayon kay Police Colonel Maniago Jr., ang mga kaganapang ito ay patunay na mas pinaigting ng pulis po ang manhunt operations sa lungsod. Binigyan din niya na walang itatagal ang mga nagtatago sa batas dahil ang bawat unit ng Olongapo City Police Office ay masigasig na nagtatrabaho upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima, lalong-lalo na po sa mga kasong sangkot sa pang-aabuso. Ang mga nadakip ay kasalukuyang pong nasa kustodiya ng kani-kaniyang unit para sa kaukulang dokumentasyon bago iharap sa hukumang naglabas ng kanilang warrant of arrest. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa serbisyong mabilis ng Olongapo City Police Office, isang patunay na ang lungsod ng Olongapo walang puwang ang mga nagtatago sa batas at ang katarungan ay laging mangingibabaw para sa katahimikan ng lahat. Samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling, 2 individual ang naaresto ng pulis Gapo. Bilang bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng batas, nagsagawa ang Olongapo City Police Office ng serye ng operasyon upang sugpuin ang iba't ibang uri ng illegal na sugal sa lungsod. Kaugnay nito, ang 2 individual ang naaresto ng mga tauhan ng Police Station 4 sa kahabaan ng Tagak Street, Purok 6, Barangay New Cabalan, Olongapo City. Batay sa report, habang nagsasagawa ng mobile patrol ang mga kapulisan sa kanilang area of responsibility, naaktuhan ang illegal na sugal na Cara Cruz. Nasamsam mula sa mga ito ang 3 piraso ng 1 piso o 1 peso coin na ginamit bilang pangara at bet money na nagkakahalagang 520 pesos sa iba't ibang dominasyon. Ang mga sospek at nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Police Station 4 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Sa kasalukuyan, nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na ang pakikilahok sa illegal gambling ay mahigpit na pinagbabawal at may kakulang kaparusahan. Ito ay bahagi ng ating patuloy na kampanya upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad.
Para naman po sa ating campaign against loose firearms, 10 iba't ibang klase po ng baril ang nasa kustodiya ng Olongapo City Police Office mula po sa pinaigting na kampanya nito against loose firearms. Dalawa po dito ay mula po sa pagkakakumpiska sa ikinasang search warrant of arrest. Search warrant at illegal drug operations ng Olongapo City Police Office. 7 baril naman po ang under safekeeping status dahil po paso ang rehistro at lisensya ng mga gun owners. At isang improvised shotgun naman po ang nasa kustodiya ng Olongapo City Police Office, kasama po ang isang 40mm grenade cartridge na kung saan nga po ay mula ito sa sumukong makakaliwang grupo. Ang lahat ng ito ay nasa kustodiya po ng Firearms PNCO o Firearms Officer ng Olongapo City Police Office at may wastong dokumentasyon. Sa lahat po ng mga kababayan natin, partner, hinihikayat natin sila sa mga, lalo na po sa mga may pasong rehistro ng baril, at maaari po kayong dumulog sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar at kayo po ay matutulungan para po sa pagpoproseso at pag-rehistro na inyong mga lisensya. Dalawang insidente na sunog ang naitala sa ating lungsod. Una ay naganap sa 25th Street, Barangay West Baakbaak, Olongapo City, bandang alas 4 ito, partner, ng hapon noong May 15, 2026, araw ng Biyernes. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang Police Station 1 mula sa isang concerned citizen. Dakong alas 4:30 ng hapon kaugnay ng nasabing insidente. Dahilan upang agad namang makipag-ugnayan ng ating stasyon sa Bureau of Fire Protection o BFP. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 1, Bureau of Fire Protection at Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO ng Olongapo City. Bale sa paunang investigasyon, pinaniniwalaang nagsimula ang sunog mula sa naipong basura at kalaunang ay kumalat patungo sa residential area na naging sanhi ng pagkasunog ng isang bahay. Idineklara ng Bureau of Fire Protection na under control na ang sunog bago tuluyang ideklarang fire out dakong alas 4:50 ng hapon ng parehong araw. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy pang inaalam ng mga investigador ang kabuuang detalye o halaga ng pininsalang dulot ng sunog. Ayon kay FO1 Gerald Gomez, Fire Investigator, ang pangalawa naman ay naganap sa number 88 Amparos Place, Baloy, Long Beach, Barangay Barreto, Olongapo City. Alauna ng hapon noong May 17, araw ng linggo. Ayon sa ulat, agad itong naipagbigay alam sa mga otoridad dakong alas 2 ng hapon. Dahilan upang rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 6 kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Barreto Fire and Rescue Team at Bureau of Fire Protection Olongapo. Kinilala ang saksi na si alias Maricel, 35 years old at caretaker ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon na pag-alamang isang overheat ng stand fan o electric fan ang pinagmulan ng sunog. Idineklara namang fire out ang insidente dakong alas 2:15 ng hapon sa parehong lugar. Ayon kay FO1 Sergio Castaneda, arson investigator ng BFP Olongapo City, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Samantala, patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang kabuuang halaga ng pinsala dulot ng sunog. Karagdagang balita mga ka-okay, bandang alas 10 ng umaga noong May 16 naman po, araw ng Sabado, naganap ang isang insidente ng pananaksak sa May Gordon Street, Barangay Banikain, lungsod ng Olongapo. Agad naman itong nai-report sa Police Station 2 bandang alas 11:30 ng umaga sa kaparehong araw matapos makatanggap ng tawag mula po sa 911 emergency hotline. Ayon sa ulat ng mga biktima na kinilalang si alias Roy, 57 years old, walang trabaho at residente ng nasabing lugar, at si alias Lucy, 53 years old, asawa ng biktima. Ang suspect ay kinilalang si alias Benji, 45 years old, walang trabaho at kapatid ng pangunahing biktima. Batay po sa paunang investigasyon, nagkaroon po ng mainitang pagtatalo sa pagitan po ng suspect at biktima na nauwi sa pananaksak. Ilang beses umanong sinaksak ang suspect ng kanyang kapatid sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Nadamay din po ang asawa ng biktima na nagtamo ng sugat sa kaliwang kamay matapos tangkain na awatin ang kaguluhan. Agad na isinugod ang mga biktima sa James L. Gordon Memorial Hospital para po sa medical na atensyon. Samantala po, voluntaryo naman pong sumuko ang suspect sa mga otoridad sa may barangay Banikain at kalaunan po ay dinala po sa Police Station 2 para po sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Samantala, isang insidente rin ng pananaksak
ang naganap noong May 13 alas 7 ng gabi sa Irving Street, Barangay East Tapinac, Olongapo City. Ang insidente ay agad namang na-report bandang alas 11:50 ng gabi ng parehong araw matapos makatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa Barangay East Tapinac. Kinilala ang biktima na si alias Dina, 50 years old, may asawa at residente ng nasabing lugar. Samantala ang suspect ay kinilalang si alias Ben, 50 years old, asawa ng biktima at residente rin ng naturang lugar. Ayon sa ulat, agad na rumisponde ang barangay rescue personnel at isinugod ang biktima sa James L. Gordon Memorial Hospital. Subalit idineklarang itong dead on arrival ng ating physician. Batay sa paunang investigasyon, nagkaroon umano ng initang pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa na nauwi sa pananaksak kung saan ilang beses umanong sinaksak ng suspect ang biktima. Ayon pa sa salaysay ng isang testigo na isang kapitbahay ng mag-asawa, nakita na niya ang suspect noong gabi ng May 12, 2026 na may hawak na kutsilyo at hinihinalang nananaksak sa isang kahoy na mesa sa harap ng kanilang bahay. Samantala, ang SOCO team na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Lovelyn Ganiron ay nagproseso sa pinangyarihan ng insidente at na-recover ang isang kitchen knife na may habang humigit kumulang 16 inches kasama ang hawakan o puluhan. Ang suspect at nakuhang ebidensya ay dinala na sa Police Station 3 para sa disposisyon at dokumentasyon. Paglilinaw lang mga ka-OK, minabuti ng aming program na gumamit ng alias sa pangalan ng suspect at biktima at limitado rin na pagbibigay ng detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal na information. Alinsunod ito sa ating umiiral na batas patungkol sa Data Privacy Act. Paalala sa publiko, ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at makiisa sa ating mga programa para sa kapayapaan at kaayusan ng lungsod. Ayan, tama ka dyan, partner. No, mamaya iuulat naman natin, ibabalik natin ang mga community engagement nating nasagawa sa ating lungsod. Magbabalik ang balitang pulis ka po matapos ang ilang palaala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong balitang pulis ka po sa pagpapatuloy po para naman po sa ating isinagawang community engagement sa loob ng ating lungsod. Ayan, 3 ex-member po ng militanteng grupong Anak Pawis at Lino Blast Command ng Bagong Hukbong Bayan o BHB na kaakibat ng Communist Party of the Philippines, New People's Army or CPP-NPA ang nagbalik loob sa pamahalaan sa lungsod ng Olongapo. Isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan at seguridad ang naitala sa lungsod ng Olongapo matapos pong formal na magbalik loob ang 3 individual na dating kaanib ng Anak Pawis at CPP-NPA. Nitong nakaraang Miyerkules, May 13, bandang alas 10:35 ng umaga, personal na si alias Pablo na nagpunta sa pamunuan ng Olongapo City Mobile Force Company o CMFC sa Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA Building 1800 sa Causeway Road, Olongapo City. Kasabay ng kanyang pagsuko ang pagsurrender din ng isang improvised 12-gauge shotgun na walang serial number at isang 40mm grenade cartridge. Samantala, bandang alas 10:55 ng umaga naman po noong May 12, araw ng Martes, voluntaryong nagtungo sa himpilan ng Olongapo City Mobile Force Company sa Camp Lieutenant General Manuel F. Cabal, Barangay Barreto, Olongapo City, sina alias Julie at alias Joy upang ipahayag ang kanilang pag-atras ng suporta sa naturang grupo. Sila ay kapwa residente po ng Sitio Iram, Barangay Cabalan dito sa ating lungsod at dating miyembro po ng Anak Pawis. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsamang puwersa ng Olongapo City Mobile Force Company bilang lead unit, kasama po ang City Intelligence Unit, Zambales Provincial Intelligence Unit at Intelligence Unit ng Police Regional Office 3 at maging ang Police Station 6. Matapos po ang dokumentasyon, tumanggap po sila ng paunang tulong pinansyal at grocery assistance bago po sila pansamantalang pinayagang makauwi. Bahagi po ito ng patuloy na kampanya ng pamahalaan upang hikayatin po ng mapayapang pamumuhay at tuluyan pong pagtalikod sa mga grupong kanilang pong kinabibilangan para po sa armadong pakikibaka.
ipinapakita po ng kolaborasyong ito ng iba't ibang unit na nagtulong-tulong na kung saan nga po ang matibay na dedikasyon bilang mga law enforcement agencies upang makamit ang pangmatagalang katahimikan sa ating rehiyon. Bilang bahagi pong programa ng gobyerno para po sa nagnanais magbagong buhay, agad po sila nakatanggap na kanilang mga cash assistance and also the grocery items na kung saan nga po ligtas naman po sila nakauwi sa kanilang mga pamilya. Ayon po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang development na ito ay patunay lamang na patuloy po sa pagsisikap ang Philippine National Police na palakasin ang peace initiatives at hikayatin ang mga nalihis na landas na piliin ang mapayapa at masunurin sa batas na pamumuhay. Ayan, samantala partner, aktibong nakibahagi ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office sa isang coastal cleanup activity na isinagawa sa Parola area, Barangay Calaclan, Olongapo City ngayong noong ika-19 ng Mayo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng naturang aktibidad sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting City Director, Police Colonel Dionido S. Maniago Jr. Katuwang ang Aboitiz Power Renewable Energy Corporation. Layunin ng aktibidad na ipakita ang pangunahing halaga ng Philippine National Police na makakalikasan at ang patuloy na advokasya nito sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Ayon sa ulat, ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng PNP Olongapo, lokal na pamahalaan, mga partner agencies at pribadong sektor sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga baybayin dagat at pangangalaga ng karagatan. Bukod sa paglilinis sa ating coastal area, layunin din na aktibidad na palawakin ang kamalayan sa publiko sa kahalagahan ng pangalaga ng ating maritime or marine ecosystem at pagsusulong ng ecological sustainability para sa susunod na henerasyon. Alinsunod sa advokasya ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patunay na ito na serbisyo ng PNP ay hindi lamang nakatuon sa kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin sa aktibong pakikibahagi sa pangangalaga ng ating kalikasan at komunidad. Samantala, matagumpay naman pong isinagawa ng Olongapo City Police Office ang isang community outreach program sa pakikipagtulungan ng Association of Apex Club of the Philippines sa Sitio Mampueng, Barangay Old Cabalan dito sa ating lungsod. Ayon sa ulat, layunin ng aktibidad na ito na may pakita ang diwa ng serbisyong nararamdaman kung saan pong direktang naihahatid sa komunidad ang mga programa at tulong ng pamahalaan at mga partner organizations. Pinangunahan ang inisyatiba sa ilalim po ng pamumuno ni Acting City Director Police Colonel Maniago Jr. kung saan binigyan diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng suporta kahit sa mga liblib na lugar upang walang pamilyang maiwan o makalimutan. Bahagi po ng programa ang pagsasagawa ng mga awareness lecture ng mga tauhan ng Olongapo City Police Office hinggil sa crime prevention, personal safety at tamang pagpapahalaga sa sarili lalo na po sa mga kabataan. Namahagi rin po ng mga school supplies para sa mga mag-aaral, hygiene kits para po sa mga kalusugan at kalinisan, gayon din po ang feeding program at pamamahagi ng mga tsinelas para sa mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, ang naturang aktibidad ay naging matagumpay po sa tulong ng Association of Apex Club of the Philippines at sa pakikiisa ng mga residente ng Sitio Mampueng. At yan po ang aming mga accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinikayat namin na lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit ang ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips bilang bahagi naming pagpapaigting ng intensified information operations para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating mga kapulisan. Tama ka dyan partner. Kanina yan kasama sa ating naibalita ang mga fire incident dito sa ating lungsod, di ba partner? Narito po ang mga malinaw at praktikal na fire safety tips para po maiwasan ang sunog
sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay at sa maging po sa ating komunidad. Iwasan po ang overloading na saksakan. Huwag sabay-sabay magsaksak ng maraming appliances sa isang outlet dahil pwede po itong mag-init, magliyab at maging sanhi po ng sunog. Partner, pangalawa, no, patayin ang appliances kapag hindi na ginagamit. Lalo na yung mga plancha, electric fan, charger at stove. Huwag iwasang nakasaksak ng walang bantay. Ayan, tama ka dyan, partner. No, kadalasan nga ngayon, ang madalas na ginagamit natin, mga electric fan. Kagaya na lamang po nung naibalita natin kanina, na kung saan ang naging cause ng sunog ay isang stand fan or Yes, partner. electric fan. Ayan, mag-ingat po sa LPG or kalan. Siguraduhin pong sarado ang inyong LPG bulb pagkatapos po magluto at i-check kung may tagas gamit ang sabon at tubig. Huwag mag-aapoy, no? Para huwag mag-apoy. Ganun po ang natin, no? Lagi po nating i-check ang ating mga LPG tank. Yes, partner. Pangapat, no, iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay. Kung maninigarilyo man, siguraduhin patay na ang upos bago ito itapon. Huwag magtapon ng upos kung saan-saan. Tama ka dyan, partner, no? Kailangan po maging malinis. Panatilihin po nating malinis ang ating mga paligid, ang ating bahay mismo, ano? Kagaya na lamang po ng naibalita natin kanina, isa po sa mga naging cause ng sunog ay yung mga naipong mga basura. Ayan, huwag hayaang maipon ang basura, lalong-lalo na po ang mga papel o mga bagay na madaling magliyab na kung saan nga po gamit natin, lalo na po sa malapit sa kusina, na kung saan nga po maaari itong mag-cause ng apoy. Yes, partner. Pang-anim po sa ating safety tips, ano? Mag-ingat sa kandila at posporo. Kung brownout, gumamit ng flashlight imbes na kandila. Kung maaari, kung gumagamit naman kayo ng kandila, huwag iwanang nakasindi ng walang bantay. Tama yun, partner. No, iwasan din po ang mga sirang kable at appliances. Palitan agad ang mga punit o sirang wire dahil pwede itong mag-short circuit. Yes, partner. Susunod po, maganda ng emergency plan. Alamin ang exit sa bahay at turuan ng pamilya kung saan lalabas kapag may sunog. Tama yan, partner. No, maglagay din po tayo ng fire extinguisher kung kaya po ng ating budget. Napaka-importante po nito, ano? Lalo na po sa mga nakatira sa ating mga lungsod, ano? Lalo na po sa kusina, sa inyong mga business establishment. Malaking tulong ito sa unang bahagi ng sunog. Ayan. Unang-una, kaya gusto ko lang idagdag, partner, no, ang fire extinguisher po ay isa sa mga requirements. Yes, partner, lalo na sa mga establishments. Oo, lalo na kayo, meron kayong business establishment, ano, isa po ito sa mga requirements para po sa mga nagtatayo ng inyong mga business establishment. Yes, partner. Huli po, ano, tumawag agad sa BFP kapag may sunog. Huwag na po nating subukang lunasan o apulahin ang malalaking apoy ng mag-isa. Mas mainam na tumawag na agad tayo sa expert dito sa ating Bureau of Fire Protection. Mabilis na report para sa mabilis na aksyon. Ayan. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat tayo lagi mga ka-okay. At para naman maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado and Olongapo City Police Office. And please give us your like, comments, and share na rin po ang aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga conducted activities and accomplishment. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, ang 97.5 DWOK FM. Ayan, nais din po naming i-promote ang programang Sumbong Nyo Action Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3. At ang Police News Network Facebook page. At yan po ang atid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig at sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Patrolman Raven A. Filarca. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming Acting City Director, Police Colonel Jonido Sinapilo Maniago Jr.
Kasama po ang aming Public Information Officer Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK-FM, sa aming pong station manager, Miss Amelia Jane Gordon, kasama si DJ Miko, Sir Andrew, and the rest of the team and the staff. Thank you for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre, sa ating pong mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa aming programang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa ating pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po, si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating mga mahalagang impormasyon dito lamang sa Balitang Pulis Gapo.